dia, señoritas y señoritos. Meron tayo interesting topic po. At ito ay good news kasi meron sinasabi daw, napaka-toxic daw ni Vlogcaster. Puro na lang daw negative. Ganun man talaga po ang role ng citizenry. Tayo naman, nakita nyo, pinipraise natin yung appointment sa LTFRB, yung appointment ni Professor Clarita Carlos, at saka yung ibang mga magagandang program ni Marcos, pinipraise natin. Kahit kayo nga, kinokontradict nyo si Vlogcaster, sinabi nyo, hindi, wag mo i-praise yan. At we've even prayed for the quick recovery of Marcos dahil sa nung nagka-COVID siya, at marami sa inyo tutol, hindi ko yan ipapagdasal, wag natin tanggapin siya, Vlogcaster, ganun. So tayo, we are just doing our role as fiscalizers ng bansa, kasi yun po, kung hindi tayo mag-criticize yung programa ng gobyerno na masama, kung puro yes lang tayo, Diyan ang mga pagkakataon na umaabuso ang mga nasa poder sa taong bayan po. At nakita natin yan yung time ni Marcos Sr. na pinakulong ng 75,000 katao at pinatay ng 3,000 at tinorture ng 35,000 na kalaban nila sa politika, at ninakawan pa tayo ng $10 billion. So nakita rin natin niya kay President Duterte, naging tikom ang mga bibig natin, nagising na lang tayo, boom! Iniwan tayo ng 13 trillion na utang na tayo, ikaw, ako, magbabayad. Hindi siya, tayo. So ngayon, let's learn from that. Wala na tayong papigil-pigil, makapakapigil sa atin. Let's say what we need to say. Let's criticize the government kung kailangan i-criticize, kung may basis, kung may mali silang program, let's criticize that, and also to praise it and to support it kung may magandang programa or appointment or statement, ganon. So fair tayo sa gobyernong ito and to other governments. So dito naman, for a break, good news. Gagawa tayo ng 2-part series and I want you to join me here. I-discuss natin yung Tallano Gold. Totoo pala po, yung Tallano Gold, totoo. May darating sa atin, estimated almost 1 trillion, mga 800 to 900 billion na pesos po darating sa atin. Pero po, hindi po ito yung Tallano Gold. Kasi nabudol-budol po talaga tayo. By this time, it is now July 15, yung mga nag-aantay pa dyan, nag-aabang pa dyan, ngayon, na-realize sila, ay, naloko pala ako. Grabe po, kawawa. Hanggang ngayon, marami pa pong storya ako narinig na nagsanla na ng kalabaw, nagsanla na ng lupa, kasi tatanggap daw ng 1 million, ganun-ganon. Ngayon, wala silang pera para bayaran yun. Kasi naiwan sila sa alanganin. They were left holding the empty bag. Akala nila magiging billionaire na sila kasi nag-register na sila promising to vote for Marcos. Kaya baksak talaga ang numero ni Mayor Isko dahil sa Tallano Gold at budol-budol scheme na ito. Tallano, na budol-budol talaga si Isko Moreno. So ngayon po, ito hindi budol-budol. At sayang, hindi po ito kinobera ng media. Ewan ko itong media natin, pag international issues, di gaano, pati mga vloggers, hindi gaano nireport ito. Pero ang laking news ito po ito, lalo na sa akin na taga Mindanao at lahat ng Pilipino. Ito po, yung Malaysia po, yung naalala nyo, sa inyo nakapunta na, di ba? Ako nakaakyat na rin ako dyan sa Petronas Tower ng Malaysia po. Ito, once they were considered the tallest, hanggang ngayon ata, tallest twin tower in the world. Na twin tower, kasi yung Burj Khalifa ng Abu Dhabi, napuntahan ko na rin, na tallest building in the world. Ngayon,
one tower lang siya. Ito, one building lang. Ito, twin. So, this is owned by the Petron Company kung katumba sa atin, yung oil company. Pero, ibibigay na ito. Ibinigay ito ng French Arbitration Court. Naalala nyo, tayo may arbitration court sa The Hague na sinabi sa atin talaga yung 1-mile sa Pilipinas, ganoon, yung nanalo tayo at natalo yung China. Ngayon naman, yung mga Pilipino, yung mga heirs ng Sultan of Sulu, nireklamo rin yung Malaysia dahil sabi nila sa kanila daw ang Sabah. Kaya two parts tayo. Isa, sasabihin ko sa inyo paano tayo nanalo sa arbitration court laban sa Malaysia, yung mga heir of Sulu, and then yung background kung paano naging atin yung Sabah, Malaysia. So, yung isang French Arbitration Court inawardan ng 14 billion $0.9. 14 billion $0.9. If I'm not mistaken po, mga 800 billion plus ito sa pesos, or almost 1 trillion po. Almost 1 trillion in peso na inawardan sa Sultan of Sulu at sa mga heirs ng Sultan of Sulu, sa Sultanate, dahil daw po yung sa 1848 agreement with the British Trading Company kung saan pinalis lang nila kasi po yung Sabah po noon was being colonized by the British, at saka para hindi halata na kinokolonize ang gobyerno ng ang imperial government ng Britain, kinokolonize ang Sabah, pinalabas sila na company ang nag-list doon. Yung British Trading Company. Ididetalye natin yan. Pero mahalaga po, July 1 pa lang po, na awardan na po ng French Court, Arbitration Court, yung mga heirs ng Sulu. At sinabi nga po ng French Court, o sige, kung wala kayong pera, yan, Petronas Tower na yan. Yan, Petronas Tower. Ibibigay sa mga heirs of Sulu. Biro nyo po, atin pala yun. Inakyatan ni Vlogcaster yun. Atin pala yun. Hindi ko alam ko lang, hindi na ako umalis doon eh. So, kayo mga sa Malaysia, puntaan nyo dyan. Atin yan, hawakan nyo yan. Umakyat kayo dyan. So, yun, imagine yun, almost 15 billion na over an issue spanning 144 years ago. So, sabi ng French court na nag-serve na sila ng order na kukunin yung Petronas Tower 1 and Petronas Tower 2, ang pangalan Petronas Azerbaijan and Petronas South Caucasus units. So, binigay-bigay na po ito sa heirs of Sulu. At ang ruling po nila pala, February, ordering Malaysia to pay the heirs ng and to honor the deal, kasi unfair po, parang nakipag-deal sila sa mga heirs ng Sultanate of Sulu in 1848. Pagkatapos nung umalis na yung mga British or denied out sila ng mga Malaysian, tinake over na ng Malaysia, hindi na nila, meron sila nagbabayad noon pero itinigil nila noong 2013 nung inatake nga ng mga kasama na yung mga heirs ng Malaysia, inatake yung Sabah. So tinigil nila, pero maliit lang po ang bayad, na sa second part po ng vlog na ito, i-discuss natin na kung magkano lang ba ang bayad. Ang liit-liit lang po, nakakatuwa. Pero po, ang mahalaga, the fact na nagbabayad sila until 2013, yung Malaysian government, ibig sabihin, ina-acknowledge nila. So, sa second part po, i-discuss natin na gaano kapareho ito sa issue ng West Philippine Sea na atin rin talaga, at dapat
igawin priority. Kaya dapat i-share nyo talaga itong vlog na ito. Mag-ingay po talaga tayo dito sa issue na ito. Malaking tulong po talaga ito sa atin. Habang ayaw pa magbayad ng Marcos family ng 203 billion na estate tax, at least meron na tayo 4 times ng 203 billion or more. Kasi mga 800 billion plus po ito. I-pressure natin, mag-ingay po tayo sa social media, ikalat natin ito, mag-comment po tayo, ilagay natin sa caption sa mga friends natin. Please, ikalat natin kasi hindi po ito kinukuberan. Ewan ko ba ibang mga vlogger, baka masyadong komplikado itong issue or hindi na nila nakikita ang kahalagahan nito. Sinong ayaw almost 1 trillion pesos? Ngayon sa hirap na hirap po talaga ang Pilipinas. So sana po i-pressure natin itong gobyerno natin ni President Marcos para tulungan itong heirs of Sulu at i-fight itong kaso. Na-awardan na po, ang kulang na lang yung implementasyon. Makipag-coordinate sa Malaysia, punta sa United Nations, European Union, lahat ng body na pwede hingan ng tulong, hingan natin ng tulong kasi atin po ang Sabah Malaysia. Ito pong ibig sabihin ng ruling na ito, atin ang Sabah Malaysia. Pwede nga natin kunin yan. Kaya lang, okay lang sa atin, bayaran na lang tayo kasi medyo mas nakaangat sa atin, mas mayaman sa atin ang Malaysia at tayo ngayon. Dahil kay Marcos, bumagsak talaga tayo, kulang na lang maunahan tayo ng Vietnam at Laos. At magiging Laos na talaga tayo dahil hanggang ngayon, hindi tayo nakaka-progress dahil sa malaking utang iniwan sa atin ni President Marcos pa noong 1986. So, ito po, let's support the Sultan of Sulu to have this ruling implemented ASAP. So, that's what you should be doing to help our country po. Hindi lang ito pera mapunta sa Mindanao, kundi mapunta ito sa buong bansa. Magkakaroon ito ng ripple effect. This is the true Taliano gold na hindi budol-budol. So, again, thank you for watching and thank you for sharing in advance. And don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. And see you in my next vlog.